Good morning people! Ngayong araw nga pala ay samahan niyo ako sa study vlog ko. Lately kasi maraming pinapagawa sa amin pero bago yon, samahan niyo muna ako magluto ng tinola. Binigay nga lang pala ng friend ko yung 4 na piraso ng manok. Hindi ko na nga pala i-mention kung sino siya kasi malay mo makita to ng nanay niya tas pagalitan siya, diba? Bali parang kupit lang kasi yung 4 na pirasong manok na yun kasi bumili siya ng 2 kilong manok tas binigyan niya lang ako. Para daw meron daw akong pang-ulam. Diba ang galing, nagkaroon siya ng minus points pero nagka-plus points din agad. Ginayat ko na nga pala dito yung mga sibuyas para makapagsimula na ako. Ako lang ba kapag naggagayat ng mga sibuyas o kung ano mang hihiwain napaka-satisfied. Ewan ko ba, gustong gusto kong maghihiwa ng kung ano-ano. Nung bata kasi ako, pinangarap ko maging chef. Tapos noon, nanonood pa ako nung Chef Boy Logro sa TV noon. Sikat na sikat pa yun noon sa TV pero ngayon hindi ko na nakikita si Chef Boy Logro ngayon. Puro makabago na kasi yung mga channel ngayon. Pero ngayon, nag-iba na yung profession ko sa buhay. Alam nyo kung bakit? Dati kasi may tita ako. Syempre, kapag may family bonding, hindi mawawala dyan yung kwentuhan. Napatanong yung tita ko kung ano yung magiging kurso na kukunin ko paglaki ko. Tapos yung anak niya, pinagmamalaki niya. Gano'n naman talaga kapag may family bonding, hindi mawawala yung mga yabangan. Sabi niya pa nga sa akin, bakit daw ako mag-chef? Tapos sinabi niya pa na yung chef, kusinera lang naman daw yun. Pinaganda lang daw yung tawag. Tapos naman, pag chef naman daw lagi nakatayo. Tapos nasa initang ka daw. I mean, mainit sa loob ng kusina. Which is true naman. Tapos yung anak niya daw magi-engineering yata. Or basta yung mga nasa kumpanya. Tapos pa-chill-chill lang. Like naka-aircon. Ganun daw yung sa anak niya. Kaya ayun. Napunta ako sa profession ng pagiging architect. Pero ngayon, mas gusto ko na talaga yung architect. Wala na talaga makakapagpabago sa akin. Nalagay ko na nga pala dito yung manok para igigisa ko. Need natin igisa yung manok para mawala yung langsa niya. Pagkatapos nga nun, nilagay ko na yung tubig. Medyo marami-raming tubig nilagay ko kasi favorite ko tong tinola. Yung tipong mas nauna pa maubos yung sabaw kaysa dun sa kanin. Tapos nga yun, hinintay ko na lang siya kumulo. Hindi ko na nga pala ito nilagyan ng cubes. Bali, tinimplahan ko na lang siya and nilagay ko yung malunggay. Hindi na nga nasama sa video. Diba ang sarap? Tapos ko nga magluto, may naisipan ako. Naisipan ko yung nauuso ngayon. Madalas kasi napapanood ko siya sa TikTok kaya susubukan ko. Wala nga kasi ako ibang kandila nito that time at saka gabi na rin kasi kaya sarado na yung mga tindahan. Dapat talaga yung malaking kandila yung ilalagay dito, hindi yung gantong kandila. Kaso no choice ako kaya siguro pwede na yan basta kandila. Ito yung trend na hindi ka pwedeng huminto sa pag-aaral mo habang hindi pa namamatay yung kandila. Kapag namatay na yung kandila, tsaka ka lang makakapag-rest. Rest and peace. Bali, pinutol ko na nga lang yung kandila dyan kasi sobrang haba. Ilalagay ko nga pala yung kandila dun sa lamp ko. Alam ko, merong nabibiling ganto sa TikTok. Kaya kung gusto nyo, makakabili kayo. Para sa akin, mas recommended yung itim pero maganda din yung puti. Pag puti kasi possible na masunog yung paint katulad nung akin kaya naging dark yung sa taas niya banda. Pero pag puti kasi yung pinili mo, lakas maka-aesthetic sa kwarto. Ganyan pala yung magiging itsura niya, mas safe siya kaysa sa mga kandilang open. Lalo nakatabi pa nito yung computer ko kaya mas recommended ko to. Tambak nga kami ng magawain and halos lahat puro research yung pinapagawa sa amin. Ang lala kasi sa 4 na research na yun, puro ako yung leader. Puro by group nga pala yung research namin, pero yung 2 research, nagsolo na lang ako. Mapapa-individual ka na lang talaga kapag hindi nakikipag-cooperate yung mga ka-groupmates mo. Minsan kasi kailangan mong i-let go sila para hindi ka nila mahatak pababa. Minsan nakakakonsensya pero kailangan.
Nagulat nga ako sa oras kasi ang bilis. Hindi ko na nga pala napansin yung oras, pati yung kandila wala na rin pala. Saturday ng umaga na nga pala nito. Maaga kasi ako nakatulog. Alas 8 pa lang nakatulog na ako. Kaya ayun, maaga ako nagising. Mga bandang alas 3 na nga to ng umaga and naisipan kong magkape. Kaway-kaway nga pala dyan sa mga katulad kong coffee lover. Coffee ko brown nga pala ang madalas kong itimpla. Syempre kahit acidic tayo, hindi tayo titigil sa kakakape. Nakakatulong nga rin sa akin ang pagkakape kasi nagigising ako. Tinignan ko nga pala yung rice cooker namin kasi nagugutom ako kaso ang konti ng kanin kaya nagsaing pa ako. 2 takal nga lang pala nilagay ko dito. Kahit 2 takal nga lang isaing ko umaabot na yan sa gabihan namin. Tapos kada magsasaing ako nilalagyan ko yan ng suka. Sabi kasi nila kapag nilalagyan ng suka matagal siya mapanis. Legit naman kasi nung sinubukan ko hindi na kami gaano napapanisan. Matapos ko nga magsaing napansin kong marumi na pala yung PC setup ko. Kaya bago ko muna gawin yung mga gagawin ko, nilinis ko muna. Pinagtatanggal ko nga pala muna ng isa-isa yung mga nasa lamesa ko. Kasi syempre, hindi naman natin malilinisan o mapupunasan yung lamesa ko kung hindi natin tatanggalin isa-isa ito. Gusto ko na nga lumipat kasi sa bahay namin sobrang alikabok talaga. Grabe, kahit anong linis mo magkakaroon talaga ng mga alikabok. Kahit kakalinis mo lang maya-maya may mga alikabok na naman ulit. Matapos ko nga linisin yung lamesa, kinuha ko na yung bag ko. Napansin ko pala, sobrang kalat pala ng bag ko. Paano ba naman kasi na-busy ako sa mga research namin kaya hindi ko na nalinis pati bag ko. Ilabas ko na nga lahat-lahat ng mga gamit ko. Paano ba naman kasi nagkalat-kalat yung mga markers ko pati ballpen sa loob. Nakukulangan pa nga ako sa mga markers and highlighters ko. Pero bibili pa ako kapag nagkaroon na ako ng pera. Gusto ko sana kapag bumili na ako ng mga markers ko yung pangmaramihan na yung nabibili sa Shopee. Yung alcohol markers yung tawag. Matagal ko na nga gustong bilhin yun kaso wala pa akong pera, pinag-iipunan pa lang. Napansin ko nga dito, yung ballpen ko hindi na tumitinta pero ang dami niya pang laman. Kahit anong sulat ko, hindi talaga natinta. Kesa naman itapon ko, sinubukan ko yung ginagawa ko dati. Ako lang ba o kayo din? Pero nung bata ako, kapag walang tinta yung ballpen ko, binubuksan ko at hinihipan ko. Syempre, para bumaba yung ink at matulak para magkaroon na siya ng sulat. Gawain ko yun nung elementary pa ako. Nagpa-print nga pala ako doon sa school namin. Ang kaso, long bond paper lang meron doon kaya pinutol ko na lang siya para maging short. Ang required kasi ng teacher namin kapag magpapaprint kami ay gagamitin namin short bond paper. Ang hirap maging student na walang printer. Lalo na sa mga senior high school, puro print ang gagawin kasi puro research. Kapag wala kang printer, dagdag gastos pa. Sa panahon pa naman
ngayon, kada magpapaprint ka ng isang bond paper, umaabot sa 3 pesos or kaya naman sa 5. Kaya mas malaki talaga yung advantage kapag may printer kasi mas madali ka rin matatapos. Ayun nga pala, ang una kong pag-iipunan para mabili ko. Matapos ko nga ayusin yung research paper ko, kinuha ko naman na yung binder ko. Tinignan ko na nga rin pala isa-isa yung notes ko kung kumpleto, pero may mga kulang-kulang ako kaya magna-notes pa ako. Isa pala sa kinakahiligan ko kapag nagna-notes ako gusto ko may music. Sabi ng teacher ko hindi daw healthy pagsabayin yung music tapos nag-aaral ka. Pero sa akin mas effective siya. Mas nakakapag-focus nga ako kapag nagsusulat ako tapos may music. Ewan ko ba kung sa akin lang pero nakakagaan kasi siya ng pakiramdam. Tsaka mas prepared kong mag-notes or mag-aral tuwing madaling araw or gabi kasi tahimik. Pag may araw kasi sobrang ingay tapos nakaka-distract yung ingay lalo na likod lang namin ay court. By the way, gustong gusto ko nga pala kapag nagka-calligraphy ako sa notes ko. Ewan, mas lalo kasi ako namomotivate tsaka nakakaganda din sa notes. Bukod pa doon, ang advantage kapag nagka-calligraphy ka sa mga notes mo mas gaganahan ka sa pagre-review. Pero kung siguro disadvantage yung pag-uusapan matagal lang siya gagawin. Pero kung mahaba naman yung pasensya mo sa pagna-notes why not, diba? Pero pag natapos mo naman yung notes mo sulit na sulit naman. Matapos ko nga mag-notes anong oras na pala? Gusto ko nga sana lumabas kasi yung aso ko masuunahan pa yata ako sa paglabas. Lagi kasing gustong gusto nito kapag lalabas ako lalabas din siya. Tapos kapag tatawagin mo naman siya pag pauwi ang hirap tawagin. Mapapahay nako ka na lang talaga. Kapag gantong umaga napakapayapa pero kapag kasi malapit na magtanghali ay nako ang ingay be. Madalas kasi gusto ng mga introvert yung mga tahimik. Sarado pa nga yung mga tindahan at pag uwi ko pagpunta ko kusina nagulat ako may malaking sardinas dito. First time ko nga lang makakita ng gantong kalaking sardinas. Dahil sarado pa mga tindahan, ininit ko na lang yung ulam namin kagabi para makakain ako. Nagugutom na kasi talaga ako at wala na akong ibang makakain pa. Adobong manok nga pala yung natira naming ulam kagabi. Wala nang ibang makakain kaya pwede na to. Hindi naman ako ganun kadami kumain. Kasabay nga nun, nag-init din ako ng tubig. Gatas nga pala ang tinimpla ko ngayon. Bali hindi mo na ako magkakape ngayon dahil inaatake ako na acidic ko. Mas gusto ko nga sa gatas yung malamig tapos maraming yelo. Pero dahil wala pang bukas sa tindahan napilitan akong magmainit. Sa mga gusto nga palang magpa-shoutout dyan mag-comment na lang kayo. Tsaka if may gusto kayong ipa-content pwede naman kung kakayanin. Shoutout nga pala dyan kay Moshi. At shoutout din pala kay Lawrence Burgess. Shoutout din pala kay Alexander. At saka pa-special shoutout din dyan sa mga basher ko. Lalo na sa mga nagsasabing wala kaming lababo. Sige lang, soon magkakaroon din kami. At maraming salamat pala sa mga solid supporters ko dyan. So, ayun lang. Doon na nagtatapos ang aking study vlog. Thank you! Bye-bye!